Rafaela's point of view. Come on, Mommy! Nagpababa si Summer kay Clint at sabay silang lumapit ni Rain sa akin para hawakan ng magkabila kong kamay at igiya palabas ng bahay. Nilingon ko si Elvira. There is a sudden adrenaline rush. Malakas na tumambol ang puso ko. Pinapalayas niya na ba ako? Gumilid si Clint nang mapadaan kami sa gawin niya at hinayaan ng kanyang mga anak na hilahin ako palabas ng bahay. Hindi ko alam ang dapat na sabihin, lalo na makalabas kami at tuluyan nila akong hilahin palapit sa sasakyan na nakaparada. Mas lalo pa ako naguluhan na makitang sa likod ng sasakyan ni Clint nilagay ang dalawang katulong ang mga gamit na ibinaba nila. Alam kong akin yon dahil imposibleng kay Elvira yung maleta at duffel bag. Isa pa kinumpirma ni Elvira na gamit ko yon. Nakasunod na pala sa amin si Clint kasama si Elvira nang umiti pa ng matamis kahit nakikita niyang naguguluhan ako sa mga nangyayari. Humakbang siya palapit sa akin. Kapag pinaalis ka ulit ni Kuya Clint, tawagan mo lang ako. Biling niya sa mababang boses. Ha? Nauutal at naguguluhan kong tanong. Ngumiti siya ngunit may kakaibang kislap ng pag-aalala sa mga mata niya. Huwag mong iisiping pinapalayas na kita dahil kung ako lang, mas gusto kong narito ka sa bahay kahit ampunin na lang kita, Rafaela. Pabiro niyang sabi. Pero sinusundo ka na nila, kaya dapat lang na ibigay na kita sa kanila, dagdag niya. Teka, pigil ko. Binitawan ni Summer at ni Rain ang kamay ko pero nanatili sila sa tabi ko. Ano nangyayari? Aalis ako? Anong sinusundo? Sinong sumusundo? Uuwi ka na sa amin, Mommy? Banayad ang boses na sagot ni Rain. Nagbaba ako ng tingin sa kanila. Nanatili ang pagkunot ng noo ko. Di ko pa rin maintindihan. We came here to fetch you. Kami ang sumusundo sa iyo, Mommy. Ayaw mong sumama? Kumunot ang noo ni Summer. Di ko magawang ibuka ang bibig. Sila ang sumusundo sa akin? Pupunta sila para sunduin ako? Buong akala ko pumunta sila para bisitahin si Elvira. Di ko naisip na ako ang ipinunta nila. Parang kalabisan kung iisipin ko na para sa akin ang pagpunta nila. Mas lalong di ko naisip na pumunta sila para sunduin ako. Na makitang di ko pa rin magawang sumagot, humarap si Summer kay Clint. Daddy! Sigaw niya. Tira nagsusumbong at nanghihingi ng tulong. It took me a lot of effort to process everything. Sasama siya sa atin, Summer. Uuwi na siya sa atin? Agap na sagot ni Clint sa anak pero sa akin nakatingin. Nagsalubong ang tingin namin na mag-angat ako ng tingin. Hindi ko mabasa ang emosyon sa kanyang mga mata dahil sa seryosong ekspresyon ng kanyang mukha. Nananaginip ba ako? Bakit ang bilis? Bakit parang hindi totoo? Biglang tumawa si Elvira at kinalabit si Clint dahilan para maputol ang titigan namin. Ayaw yata ni Rafael ang sumama. Paano ba yan, Kuya Clint? Wala sa usapan natin na pwede niyo siyang pilitin kapag ayaw niya, di ba? Baka mas gusto niya sa akin dito. Nangingising sabi ni Elvira. No! Agad na apila ni Summer. Tita Vera naman eh. Humawak sa kamay ko si Rain at pinisil pa yon ng mahina bago ko sinimangutan. Wala siyang sinabi pero hindi niya na binitawan ang kamay ko. Ganon din si Summer sa kabila kong kamay na mahigpit ang pagkakahawak. Uuwi na tayo, Mommy. Matinis na sigaw ni Summer. Konti na lang iiyak na siya. Let's go home now. Let's go? Hinila na niya ang kamay ko. Ayaw niyang sumama. Ditong gusto ni Mommy Rafaela. Pwede naman kayong bumisita kung kailan niyo gusto. Tumigil ka na, Vera. Putol ni Clint sa babae. Kagaya ng inaasahan ko, pumalaho na nga ng iyak si Summer dahil sa pang-asar ni Elvira. Agad naman akong nabahala kahit saglit kong binitawan ng kamay ni Rain para buhatin si Summer na kayo'y palakas ng palakas ang iyak. Kinukurot ang puso ko ng maliliit na langgam, pero bakit parang nasisihan ako? Tahan na, Summer. Tahan na. No! Inayaan niyang lumakas ang hikbi. Kinawit niyang dalawang kamay sa bato ko at umiiyak na tumingin sa mga mata ko. Malalaking butil ng luha ang naglalandas pababa sa kanyang pisngi. I'll cry more if you won't come with us. Ayaw niya. Si Elvira na naman. Nilingon ko saglit si Elvira. Tuwang-tuwa siya. Kahit na nakikita niyang umiiyak si Summer sa pang-asar niya. Don't you love us anymore? I thought you missed us. I miss you and I don't want to go home without you, Mommy. Please, let's go home now. Umuwi ka na. Humikbi siya. Umuwi ka na sa amin? Parang tinutusok na maliliit na karayom ang puso ko. Napatitig na lamang ako sa mukha ni Summer.
Hindi ko kayang ipaliwanag ang sakit na tumutusok sa puso ko. It feels surreal. Ang hirap paniwalaan na totoo ito dahil ganito rin ang laman ng mga panaginip ko. I tried to smile but my tears betrayed me. Naglandas ang luha sa mga mata ko kahit naramdam ko ang unti-unting paglukob ng saya sa puso ko. Hinalikan ko ang tungki ng kanyang ilong. Gusto kong umuwi sa inyo pero may lugar pa ba ako sa buhay niyo? Bumaling ako kay Clint at hinintayan kung ano mang sasabihin niya na baka sakaling pagbawalan niya na sila Summer at Rain. Inintay kong kunin niya sa akin ang bata at umalis na pero kunot noo lamang siyang nakatingin sa akin. Nakita niyang luha sa mga mata ko. Mas lalo pang nagsalubong ang makapal niyang kilay. Sabi sa'yo, Kuya Clint, di ka niyan babalikan. Mahina, ngunit dinig kong sabi ni Elvira na sinundan pa na mahinang tawa. Babalik siya, Vera. Babalikan niya kami. Mabagal, ngunit may diin niyang sagot. My throat went dry. My heart stopped beating. The world suddenly stopped spinning. Malakas na tumawa si Elvira at naglakad palapit para lang punasan ng mga luha ni Summer. Pinutol ko agad ang tingin kay Clint at tinoon yon kay Elvira na ngayon bumaling na rin sa akin at ngumiti. Nakita niya rin ang luha sa mga mata ko. Lumiit ang kanyang ngiti, ngunit mas naging payapa ang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ko na nakita ang pag-aalala. Uwi ka na raw, aniya sa nang-aasar na tono. Baka mamaya si Kuya Clint naman ang umiyak kapag hindi ka pa sumama. Binuksan niya ang pinto ng backseat at tiningnan si Rain na tahimik sa tabi ko. Sumunod siya nang umiti si Elvira. Pumasok si Rain sa sasakyan at saglit pa akong sinulyapan. Tiningnan niya rin si Summer na ngayon humigpit ang yakap sa akin. Tiningnan ko si Summer. Nakanguso pa rin siya ngunit di na umiiyak. Naglakad ako palapit sa backseat at ibinaba siya sa upuan. Mommy, sasama ka, di ba? Tanong niya agad na may lapag ko na siya sa tabi ni Rain. Tumawa na naman si Elvira sa tabi ko kaya sumimangot si Summer. Di ba? Ulit niya pa. Marahan akong tumango bilang sagot. Slowly, her pouting lips formed a big smile. Ganon din si Rain na sa akin nakatingin at malaki ang pagkakangiti dahil sa pagtango ko. Nang makalayo ako, agad na sinira ni Elvira ang pinto at ang sunod na binuksan ay ang pinto ng front seat. Malaki ang pagkakangiti niya at naniningkit ang abuhing mga mata. May gusto siyang sabihin ngunit pinipigilan lamang ang sarili. Bago pumasok sa sasakyan, nilingon ko si Clint. Nakatitig siya sa akin, naghihintay na tuluyan akong makapasok. Seryoso pa rin na ekspresyon ng kanyang mukha. Humakbang siya palapit. Lumapat ang kanyang palad sa braso ko at inalalayan niya ako papasok sa sasakyan. Saglit lamang na dumikit ang kanyang palad sa braso ko pero agad na naglakbay ang kuryente sa buo kong katawan. Fasten your seatbelt. Matigas niyang turan. Humagikik si Elvira. Drive safe. May pangaasar na sabi ni Elvira kay Clint bago umatras palayo sa sasakyan. Sinara ni Clint ang pinto ng sasakyan ngunit ibinaba ko agad ang salamin ng bintana upang makita pa rin si Elvira. Ngumiti siya sa akin. Kumikinang ang kanyang mga mata. I was sure I saw genuine happiness in her gray eyes. Hindi ko alam kung ano nakikita niya sa mga mata ko ngayon dahil alam kong masaya ako. Pero may iba pang emosyon ang gumugulo sa akin. Just call me kapag inaway ka ni Kuya Clint o kaya may ginawa na naman siyang di maganda. Pupuntahan kita agad at di kita ibabalik sa kanila kapag pinaalis ka niya ulit. I'll visit you soon. Huwag kang mag-alala. Nakapag-usap kami ni Kuya Clint sa bagay na to kaya magiging maayos din ang lahat. She gave me her reassuring smile. Di ko magawang umiti ng ayos dahil pinaghalo-halo ang emosyong nararamdaman ko. Sa bilis ng pangyayari para bang parati lang to ng mga panaginip ko. Hindi ko alam kung pinaglaruan ako ng malikot kong imahinasyon. Elvira? I called her name, not knowing what to say. Umiling siya, tila naiintindihan na naguguluhan pa rin ako. They need you. They want you back. Don't hesitate to come back kasi dyan ka sasaya, hindi ba? They want you back, Rafaela. Bumalik ka na. Panghihikayat niya. Bumukas ang driver's seat at pumasok si Clint. Kuya Clint ha, umayos ka. Tumango si Clint at tipid ng umiti. I can take care of her, Vera. Mas lalo pang sumabog ang emosyon sa puso ko, dahilan para magising ang mga paru-paro sa tiyan ko at magsiliparan sila. Ayusin mo lang talaga. Binuhay ni Clint ang makina ng sasakyan. Totoo, aalis na nga kami. Elvira, tawag kong muli. Tumingin siya sa akin.
Bago pa ni Clint makabig ang manabela, tinulak ko na ang pinto ng sasakyan at dalidaling bumaba. Shit! Narinig kong mura ni Clint. Mommy! Si Rain at si Summer na nasa likod ay natataranta. Ngunit hindi ko na sila naisip pa. Ilang hakbang lang nakalapit na ako kay Elvira at agad ko siyang niyakap. Nagulat din siya sa ginawa ko. Natahimik ang lahat. Narinig kong pinatay ni Clint ang makina. Hindi ko alam kung sumunod siya sa akin. Thank you. Buong puso kong bulong. Alam kong hindi sapat ang pasasalamat sa lahat ng nagawa niya para sa akin. Alam kong hindi ko mababayaran ang lahat ng utang na loob ko sa kanila ni Rexon. Ngunit kahit papaano gusto kong alam niya na nagpapasalamat ako ng buong puso sa lahat ng kabutihan niya. Thank you for everything, Elvira. Marahang tinapik ni Elvira ang likod ko. Stop thanking me, Rafaela. Turan niya sa mababang boses. I did it because you took care of my family too. My kindness was just a reflection of your kindness to my family. It means a lot to me knowing you took good care of my nieces. Dahan-dahan akong lumayo sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. May kakaibang emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko mapangalanan. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa iyo, dagdag niya. Kinagat ko ang ibabang labi at umiling. Hindi niya kailangan magpasalamat dahil wala naman akong nagawa para sa kanya. Kung ang pag-aalaga kay Summer at kay Rain ang pinagpapasalamat niya, ginawa ko yon dahil mahal ko ang dalawa at pakiramdam ko, responsibilidad kong alagaan at protektahan sila. Clint stood behind me. Naramdaman ko ang presensya niya kahit saglit ko siyang nilingon. Naging malambot ang emosyon sa kanyang mga mata na magtama ang aming tingin. Sige na. Marahang tumawa si Elvira at pabirong tinulak ang braso ko. Umalis na kayo, magagabihan kayo niyan sa daan kapag magtagal pa kayo. Humakbang si Clint at pumalibot ang kanyang mga kamay sa maliit kong bewang. Giniyan niya ako pabalik sa sasakyan habang nililingon ko pa rin si Elvira. Kumaway siya sa amin. Pumasok ako sa sasakyan at sinarado naman agad yon ni Clint. Iniangat kong isang kamay at mabagal na kumaway kay Elvira para magpaalam. Sana alam niya kung gaano kasaya ngayon ang puso ko dahil sa kanila. Tama siya. Alam kong hindi siya ganun kabait. Madalas tinatarayan niya rin ako at minsan nasusungitan niya rin. But I eventually get used to it. That is how she expressed herself. Kahit na parang masungit at maldita, alam ko, mabait siya. Umusad ang sasakyan. Tiningnan ko ang side mirror para makita pa rin si Elvira. Sinundan niya ng tingin ng sasakyan. Ngayon, ipinagdarasal ko na sana marami pang pagpapala ang dumating sa kanya at kay Rexon. Mabubuti silang tao at hindi na magbabagong pagtingin kong yun sa kanila. Tuluyan kaming nakalabas ng villa. Na makita ang konkretong daan, agad na sumipa ang kaba sa puso ko. Saglit kong sinulyapan ng tingin si Clint at nakita na komportable naman siya sa kanyang pagmamaneho. He does not look bothered. Instead, he looked calm and composed. Lumingon siya sa akin. Nakita ang paninitig ko. You can take a nap. Gigisingin na lang kita kapag nasa lanayan na tayo. My heart raced inside. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kalmado niyang tono. Di ko mabasa ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi ko alam kung ayos lang ba to. Tumigil kami sa isang gasoline station. Binaba ni Clint ang windshield at kinausap ang gasoline boy. Nasulyapan ko sa rearview mirror ang pagtayo ni Rain, dala ang isang cotton na tela. Here is a blanket, Mommy. Nilahad niya ang maliit na kumot. Nilingon ko sila para makita ng maayos. Bumalik si Rain sa tabi ni Summer at muli inayos ang seatbelt. Malaki ang kumot ni Summer kaya naghati na lamang sila. Nakabukas ang air conditioning pero hindi gaanong malamig. Siguro dahil sa maghapon na pagbababad sa pool kaya sila giniginaw. Daddy said that you can take a nap, Mommy. Don't worry, we will wake you up once we're home. Nangangakong sabi ni Summer. Tumango ako dahil hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin sa kanila. I covered myself with a blanket. Maliit lang yon, pero sapat para takpan ng dibdib, balikat at hita ko. Dahan-dahan kong pinikit ang mga mata kahit pa alam kong hindi yata ako makakatulog sa biyahe. Naramdaman kong kinabig muli ni Clint ang manibela ng sasakyan at umusad ito. Maraming gumugulo sa isip ko ngayon. Sa sobrang dami, hindi ko na alam kung alin ang uunahin. Hanggang ngayon, nariyan pa rin ang pakiramdam na may mali akong ginagawa kahit parang wala naman.
Siguro nasanay na ako dahil sa tuwing kasama ko si Clint at ang mga bata, pakiramdam ko mali ang lahat. Mali na makasama sila. Mali ang mahalin sila, lalo pa na nagpapanggap ako bilang si Eudora. Mali na inangkin ko ang pagkatao noon ng dating asawa ni Clint. Mali na maging makasarili dahil lang sa kagustuhan na maranasan ang isang buo at masayang pamilya. Noon bilang pampalubag loob, sinasabi ko na lang sa sarili ko na nagpapanggap ako bilang si Eudora dahil wala rin namang naniniwala na ako si Rafaela at walang nakikinig sa mga paliwanag ko. Sabi ko pa noon, ibabalik ko rin naman si Clint at ang mga bata kay Eudora kapag bumalik na siya. Hindi ko lubos na aangkinin ang hindi naman akin. Sabi ko rin kakayanin kong maging masaya kapag nakita kong masaya sila kahit wala na ako. Akala ko noon kaya kong dayain ang sarili ko. Akala ko noon magagawa ko silang kalimutan kapag nasa malayo na ako, pero mali pala ako. Tama si Elvira. Ang kasiyahan ko ay nasa mga kamay ni Clint, ni Summer at ni Rain. Sila ang totoong nagpapasaya sa akin. Dahil kahit itago ko ang totoo kong nararamdaman sa dilim ng gabi, natatagpuan ko na lamang ang sarili na umiiyak dahil sa matinding pangungulila sa kanila nang mawalay sila sa akin. Kahit anong pilit ko sa sarili na maging masaya mag-isa at tanggapin ang katotohanan na tapos na lahat ng pagpapanggap ko, madalas pa rin akong bumalik sa magagandang alaala na nabuo namin habang magkasama. Ang mga alaalang iyon ang siyang pumapawi sa sakit at pangungulila ko sa kanila. Kaya ngayon, kung panaginip lang lahat ng to, sana hindi na lang ako magising. Kung panaginip lamang to, ayoko nang gumising. Pipiliin kong manatili at hindi na ako babalik sa realidad dahil baka pagising ko mas maging masakit ang bungad ng umaga sa akin kung malalaman kong wala sila sa tabi ko. Alam ko, naging makasarili na naman ako pero sana hindi panaginip ang lahat ng to. Naramdaman ko ang mahinang tapik sa balikat ko. Mommy, don't tap her too hard, Summer. Narinig ko ang mahinang boses ni Rain, tila sinasaway ang kapatid. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata at bumungad naman agad sa akin ang mukha ni Summer at ni Rain. Nasa driver seat silang dalawa at halos hindi na magkasya. Ngumiti na malapad si Summer na magtamang aming tingin. Ang malaanghel niyang mukha, ang inosenteng mga mata, ang matamis ng ngiti, parang may nabubuo na kakaibang simbuyo sa dating nanlalamig kong puso. The warmth of her smile. I missed it so much. We're already here, Mommy. Balita niya. Dahan-dahan akong umayos ng upo na mapagtanto ko na natutulog pala ako sa biyahe. Nagbaba ako ng tingin sa maliit na kumot na nasa dibdib ko. Maayos pa rin yung nakalagay kahit na naibaba ng konti ang upuan ko. Di ko na malaya na nakarating na kami sa Lanayan. Buong akala ko mananatiling gising ang diwa ko sa biyahe. Siguro, dalan na lang ng pagod kaya nakaidlip. Bumukas ang pinto sa tabi ni Rain. Tumingin kami roon. Bumungad si Clint na seryosong ekspresyon ng mukha. Isa-isa niyang binaba ang mga bata. Sinapit niya ako ng tingin na may baba na ang dalawa. I awkwardly looked away. Nakakahiya na napasarap ang tulog ko habang nagbabiyahe. Bumukas ang pinto sa tabi ko. Nang lingunin ko yon, bumati si Bert sa akin. Magandang gabi po, nakangiti niyang sabi. Tuluyang nabuhay ang bawat kalamnan sa katawan ko. Sinubukan kong suklian ang ngiti ni Bert. Di ko akalain na magkikita pa ulit kami pagkatapos ng insidente. Inalalayan niya ako na makababa ng sasakyan. Di pa rin ako makapaniwala na nakabalik na ulit siya sa mansyon para magtrabaho. Pagkasara ng pinto, kumapit agad si Summer at si Rain sa magkabila kong kamay. Hinintay pa nila ako bago pumasok sa bahay. Nasa likod ng sasakyan ang gamit din ni Rafaela. Kunin niyo na lang. Bigla ay saad ni Clint. Napatingin kami sa kanya. Let's go now, he said. Naunang humakbang si Summer, kaya nahila niya ako. Sumunod si Rain na excited na rin pumasok sa bahay. Umakyat kami sa marmol na hagdan at sa likod naman namin ay nakasunod nga si Clint. Ang pamilyar na emosyon ay agad na bumalot sa akin na makita ang malaking pinto ng mansyon. Sa labas ay nakahilera ang mga katulong na naghihintay naman sa aming pagdating. Bumagal ang lakad ko na makita ko ang pamilyar na mukha. Ngiti-ngiti si Saling kahit nabasa ang kanyang pisngi dahil sa mga luha.
Si Nay Conchita nag-iwas ng tingin para punasan ng mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang ibang katulong na pamilyar sa akin ay agad nang ngumiti bilang pagbati. My heart ached. Parang nanunuyo ang lalamunan ko habang pinagmamasdan ng mga taong naging parte ng buhay ko nung dinala ako rito ni Clint para pagbayaran ang kasalanan ni Eudora. Naalala ko noon nang uli akong bumalik sa mansyon para ipadakip si Eudora. Natatakot ako dahil sa katotohanan na haharapin ko na ang lahat bilang ako, bilang si Rafaela. Pakiramdam ko noon hindi nila ako matanggap kung hindi ako si Eudora. Kahit ang mga katulong hindi nila ako tatanggapin. Pero ngayon, nakikita ko, nararamdaman ko. Hinihintay nila ako bilang si Rafaela at hindi bilang si Eudora. Hindi ako haharap sa kanila bilang ibang tao. Kung hindi, haharap ako na ako na mismo bilang si Rafaela. Bakit ang sakit? Bakit tumitibok ang puso ko sa pinakamasakit na ritmo? Masaya naman ako, pero bakit nasasaktan ako? Come inside, mommy. Hinina na ng dalawa ang kamay ko. Nagitian ang mga katulong na makita ang ginawa ng dalawang bata. May ilan pang ngumiti sa akin na tinanguan ko na lamang dahil masyadong pilit ang ngiti ko dahil sa halo-halong emosyon na bumabalot sa damdamin ko. Gusto kong maiyak, tumawa o di kaya matulala. The feeling was overwhelming. Sumalubong sa amin si Manang Olga nang pumasok kami sa bahay. Sa lahat ng kasambahay, siya ang naiibang ekspresyon dahil sinalubong niya kami na matigas ang ekspresyon ng mukha. Buti, nakabalik ka na. Aniya at unti-unti, sumubok ng umiti. Akala namin matatagalan pa bago ka bumalik, Rafaela. Humakbang siya palapit sa amin at di ko inasahan ang sunod niyang ginawa. Pumalibot ang kanyang mga kamay sa aking katawan para sa isang mainit at mahigpit na yakap. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Mahina niyang bulong. Lumayo siya sa akin at hindi nakatakas sa paningin ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Masaya ako na makita ka ulit, Manang Olga. Paos kong turan. Ngumiti siya sa akin. Ganon din ako. Ganon din ako, Rafaela. Hinaplos na mainit na kamay ang puso ko. Isa si Manang Osimet sa kinatatakutan ko noon dahil sa pagiging masungit at istriktang mayordoma. Halata ko noon na ayaw niya sa akin bilang si Eudora. Nakakatuwa lang malaman na masaya siyang makita ulit ako. Bilang si Rafaela napansin ko, pumayat ka. Hinagod niya ako ng tingin. Lumiit masyado ang katawan mo. Hindi mo yata inaalagaan ang sarili mo. Ikaw pa naman lagi nagsasabi na kailangan alagaan natin na mabuti ang katawan natin para hindi agad magkasakit. Pangaral niya. Kinagat ko ang ibabang labi para pigilan ang nagbabadyang ngiti. Masaya ako na ang mga alaalang nabuo ko sa bahay na to ay alaala ni Rafaela. Masaya ako na ganito kainit ang pagtanggap nila sa akin. Masaya ako na makabalik sa tahanang ito.